Maraming salamat sa inyo, Pilot Angas. At ngayon naman, Jules, mapapag-usapan natin, nabalitaan nga natin, natataas ang kuryente. So malalaman natin ang dahilan dito and para mas maintindihan rin natin kung ano ba yung mangyayari dito sa kuryente natin for this month and for next month. At para dyan makakasama natin si Attorney Francis Juan, ang Executive Director ng Energy Regulatory Commission. Good morning. Good morning. Good morning. Alright, sir. So, the first question, syempre, ng karamihan ng mga boss natin ngayon, bakit po magtataas ang kuryente? Sa Meralco, ang kanyang pinagkukunan ng kuryente, marami dito ay tumatakbo sa natural gas. At yung Malampaya natin ngayon, na siyang nagpapadaloy ng natural gas mula sa Malampaya papunta doon sa mga plantang ito, ay naka-shutdown. Kaya yung mga plantang tumatakbo ng natural gas dati, ay tumatakbo ngayon ng mas mahal na panggatong. At itong mas mahal na itong panggatong napapasama doon sa presyo nila sa kuryenteng isinupply sa Meralco. Ang Meralco naman, ito rin yung sinupply sa atin nung nakarang buwan. At ito naman ngayon ang kanyang sisingilin sa atin ngayong December. And Attorney, sinasabi po na ito yung pinakamalaking price hike. Totoo po ba ito? Oo, ang paunang salita kasi, ang pronouncements ng Meralco ay maabot ng mahigit 2 piso hanggang 3 piso. Ganito, dito naglalaro yung kanila magiging generation charge adjustment. At meron pang mga ibang tatamaan din na singil. Kapag kasi tumaas ang generation charge, tumataas din ang system loss, tumataas din ang VAT. So, lahat yan magpapataas doon sa total na bayarin ng mga consumers ng Meralco for December. Hindi pa lang matiyak kung magkano talaga ang itataas dahil pina-finalize pa ng Meralco. Iniisipan din kung anong paraan para medyo ma-mitigate itong increase na ito. At 2 pesos, 3 pesos, ito na magiging pinakamataas na pagtaas. Kailan po may expect na magkakaroon ng final number? Any day now, maaaring magpalabas ng Meralco ng kanyang final calculation at yung mga electricity bills na ipadadala niya sa atin this early December, this will already reflect yung adjusted generation charge and other charges. Sir, most likely, hanggang kailan yung pagsingil na ganito taas na presyo? Yung 2 to 3 Malampaya pesos? shutdown naman kasi it covers only 1 month. Nagsimula ito noong November pa at magtatapos sa December 10. Kaya kung matapos na yung Malampaya shutdown, yung maintenance, tatakbo na ulit yung mga planta o natural gas, mas mababa na ang magiging presyo nila ng kuryente sa Meralco. At yung Meralco na doon sa kuryenteng kinukuha naman niya sa wholesale electricity spot market, baka rin bumaba na ang presyuhan dito dahil mag-normalize na ang supply. So, yung presyo naman ng kuryenteng gagamitin at susupply sa atin ng Meralco, bababa na rin after the shutdown. So, most likely, after January billing, medyo pababa na makikita nating presyo natin ng generation. I guess yung isang tanong rin na nasa isip ng mga tao is, kasi diba biglang parang 2 or 3 pesos yung itataas, hindi ba kakayanin na parang dahan-dahan yung pagtaas? Nagawa na yan noong 2010 ng Meralco dahil nagkaroon din ng Malampaya maintenance noon at tumaas din ang kanyang generation cost. Para ma-mitigate kahit paano yung impact nito ay nag-propose ang utay-utayin yung recovery nung karagdagang gastos niya doon sa kuryenteng binili at isinupply sa customers niya. Kaya pumayag naman ng ERC tungkol dito. Hindi lang natin ngayon masabi kung pwede rin itong mangyari, kung ito rin ay imumungkahi o gagawin ng Meralco. But we'll see kung wala pa naman na final na calculations yun ng charge, ay pwede pa rin yun. Okay. So, sir, malinaw, no, na yung karagdagang bayad na ibibigay ng mga consumers ay para sa maintenance ng Malampaya na pinangkukunan ng kuryente ng Meralco. Ang karagdagang ibabayad natin, mapupunta sa mga generation companies na pinagkunan ng Meralco ng kuryenteng isinupply sa atin. Yung gastos para sa maintenance ng Malampaya, yung kung sino ang nag-ooperate doon, sila yung sagot sa gastos dyan. So, sir, sino po yung direct na affected na consumers sa pagtaas na to? Lahat ng consumers ng Meralco, kasi yung generation charge, ito ay single price lang siya para sa lahat ng consumers ng Meralco. So pare-pareho, kahit ikaw residential, commercial, kada kilowatt hour ng kuryenteng ginamit
presyo ay pareho lang. Okay. Pero wala po talagang paraan na magagawa para hindi ito tumaas. Ano po ba yung mangyayari if they don't implement the price hike? Ang Meralco kasi ay dapat magbayad doon sa mga generation companies na pinagkunan niya ng kuryente. At yung pambayad niya rito, kinukuha lang niya sa kanyang mga consumers na kumonsumo ng kuryenteng yan. Kung hindi niya makukolekta yung kabuuang dapat niyang ibayad sa mga generation companies, ay maaaring siya ang magpapaluwal para dito. Maaari namang mag-default siya dahil hindi niya mabayaran sa kalaunan yung laking halaga na dapat bayaran o paluwalan. Kung hindi na siya makakuha ng kuryente sa mga generation companies, mapipilitan siya kumuha sa ibang sources or wala na siyang may susupply sa atin. Okay. So once again, ang clarify ko lang, itong price hike will only be until January. Oo. Inaasahan naman na after the January billing ay magiging pababa na ulit ang generation na prices. Magiging mababa na rin ang magiging singil ng Meralco. Magiging back to normal. Oh, back to normal. So sir, nabanggit nyo kanina noong 2010, nagkaroon din ng maintenance sa Malampaya. So is this a trend na usually maintenance? Yes, on an annual basis, nagkakaroon ng maintenance or shutdown ang Malampaya. At nakikita nga natin every time ay tumataas, may impact ito sa presyo ng kuryente. Lamang ngayon ay may mga napasabay ding ibang circumstances like meron ding ibang plantang naka-forced outage. So, naapektuhan din talaga ang overall na supply sa Luzon. Okay. So yan, so at least no, sana nalinaw sa mga boss natin ngayon. Kasi syempre lahat tayo dito, nagulat din doon sa naging balita na 2 to 3 pesos yung calculation ngayon. Pero wala pong final, sir, di ba? Yes, wala pa. So maririnig natin yan na yung naging gastos daw natin, yung pagkonsumo natin, Carla, no, ng mga kuryente natin noong November, mag-a-apply yan this December with the new price, sir. Yes. Okay, so the very reason na nabanggit ka ni sir kanina is yung mga planta na kumukuha ng kuryente from Malampaya, kasi may maintenance nga doon. Kaya yun yung pinaka-reason kaya magtataas. So, yan. So sana nalinaw yan, Carla, sa mga boss ng umaga. Pero of course, importanteng maintindihan yung dahilan behind this. Pero of course, mayroon naman tayong magagawa, di ba? Para Yes. hindi naman tumaas. Tama. Conserve electricity. Ngayon, malamig naman ang December. Mag-electric fan na lang tayo. Marami naman po tayong magagawa dyan. Ayun yung Christmas lights nga, di ba? Kasi kahit na sobrang gusto natin na talagang mailaw natin. Pero if you want to balance our, syempre, budget din, lalo na medyo mataas talaga tong hike na to. So, medyo balanse na lang din natin kung kailan lang natin bubuksan yung mga ilaw natin. Yes, of course. So, sir, baka mayroon na lang po kayong final message para sa ating mga viewers. Tama, yun nga yung nasabi nyo na may magagawa tayo sa pamamagitan ng pagtitipid ng paggamit natin. This December, abutan pa rin ng matataas na presyo yung ating kinukonsumong kuryente. So, kung makakapagbawas pa rin tayo ng ating konsumo, so makakatulong to dun sa ating budget para sa kuryente. Okay. Alright, So, so- maraming salamat. Once again, that was Attorney Francis Juan, ang Executive Director ng Energy Regulatory Commission. Thank you, Thank you, sir. Okay, so sa pagbabalik natin, marami pa tayong pag-uusapan. Sa pagbabalik lamang yan ng Good Morning Boss.